wala pa silang masyadong burst na hinahanap natin. Of course, kapag may ulti yung Edith, nagkaaroon siya ng burst. Pero hindi kulang pa to when it comes to dealing with Fredrin, for example. Kakapusin sila ng damage when they're dealing with the Fredrin. Kasi ang hero pala nila dito is Edith from the XP lane. And ang nakakatawa dito sa Edith, no, dahil nagsaserve din dito bilang DPS na kapag ka nakatangke na ng maraming damage ay biglang tumataas ang kanyang sariling damage output after using the ultimate, which is the Primal Wrath. Burrito, tinanggal na dito ang Novaria, pati na rin ang Brody. Rekta post 4 bans na ba ang gagawin dito ng Onyx? Actually, pwede nilang tutukan din yung Phosphor dito, no? Pero, kailangan nila i-considera kung ano nga ba ang pwedeng lumabas na marksman para sa kupunan dito ng RSG Philippines. Kasi sa ngayon, kung ubusan ng gold din, hindi mo mauubusan basta-basta itong si Eman. And good, wow! Ano to, surprise ban? Sumisikat na rin to, no? I'm not sure kung si Naiso ba ay nasa English broadcast ngayon, pero kung pagkakaalam nyo lang, ay meron tayong caster na nag-top Philippines Gold. Ang saya niya siguro ngayon. Just to be clear. Ayan. Ano, top global. Okay. Sorry, I'm Naisu. And I'm a top global Gold main. Oy, pero legit yun, no? Top global Top talaga. global Gold. And itong Gold ngayon, I kind of wanna talk about it. Bakit nga ba? Ano bang meron sa Gold ngayon? Kasi meron siyang, kaya niya pumatay ng kahit all stages of the game, basta meron siya ng ultimate. Dahil doon sa scaling ng kanyang damage output. Typically, front to back yung nakatapat. Kunwari may Fredrin, di ba? Fredrin, you know na kapag ito yung main hero mo na pupronta, front to back yung gusto nyong composition. So siya yung pang-eliminate ng mga nasara. Para siyang carry, pero magic damage. Uy. Iba yun, ha? Pero, First time kong narinig yun sa Gold, pero yan na. Tumataas na ang value ng Gold ngayon. ibang klase. Actually, nag-make sense naman, no? Kasi, again, kung ang mga hero nyo ay nagre-rely sa movement speed plus, di ba yung slow na usually ay binubuo talaga sa isang board, mahihirapan ka talaga. Pero ngayon, RSG, ikukuha na ng scaling hero, which is the Harriet, and Farsa. Ito na yung late game insurance na gusto ng RSG Philippines na mahirap din kasi na kung hindi makapag-early game ang isang Fanny, at least meron kang insurance dito sa isang Harriet na pwedeng maging major damage dealer by late game. May enough na stuns naman na AoE yung Onyx. So, you can consider dito damage na para sa AoE damage more particularly. Siyempre, yung source ng damage siya pero hindi siya magiging enough. And carry deals with the Fredrin but not against the Fanny. Lancelot, and we're talking about sort of AoE damage in a way. Medyo may konting AoE damage dahil sa Thornrose pero kailangan nila talaga ng burst mula dito sa Onyx. Yun yung kinakapos sila dito. And this is weird, kakaibang lineup dito na nakikita natin sa Onyx. Parang nagmumukha siya normal, but at the same time, walang masyadong combo na pwede nating i-expect. So, hindi nag-worry ako dito kung paano i-execute to ng Onyx. But dun sa side ng RSG, napaka-simple lang. Papunta si Fredrin, nandun si Harit sasayaw, meron kang Farsa ultimate, sa likod nandun yung Fanny. And I feel like that will be an effective strategy. Pero tignan natin ang ating audience prediction. 67% RSG Philippines and 33% para sa Onyx. And kung meron tayong mga fans dyan ngayon ng Onyx na nanonood sa bahay at dito sa venue, syempre supportahan nyo ang inyong mga team. In terms of audience prediction, lamang ang RSG pero magsisimula na ang game number 1. Sino kaya ang makakauna o makakaasi dito sa pinakaunang pangalawang serye natin? Ito ang ating team composition. Ano ba ang matchup na inaabangan mo dito, Wolf? Una sa lahat yung jungler matchup. Sinabi na rin, hinap na din natin. At saktong-sakto pa, ito na yung Lancelot na damage type. Okay, wala na tayo doon sa mga hybrid, Taxelot whatsoever. Pure damage at penetration through assassin ang makikita dito na kay Ryzen. Unless bigla siyang mag-hybrid. Parang kanina lang na nakita natin si Carl TZ. Yeah. Exactly. And ngayon, ay sisimulan na natin ang bakbakan Iran at si Ryzen ang itinututok natin. So, ito na yung mga natin, mga emblems, ha? Yep. So yun nga, Festival of Blood, interestingly hindi nag-season hunt, hindi nag-bargain hunter itong si Fanny. Which is interesting kasi usually yun yung pinipili. So, pang-fighting talaga yung gustong gawin dito ni Iran. Hindi siya ganun kabilis when it comes to dealing with yung neutral objectives natin. Parang pwede mong expect na hindi siya ganun kabilis mag-take out ng turtle. Pero when it comes to Onyx, mabilis sila mag-take out turtle at mataas yung damage ni Lancelot. Kumbaga parang ang sinasabi ng emblem dito ng Fanny ay hero ang gusto niyang i-farm.
Gusto niyang makakuha ng mga Tama kills ka early naman. on. Tama ka naman. And yun naman din talaga ang nakikita nating playstyle mula sa mga Fanny main. Shoutout sa inyo. Sana hindi ko kayo makasalubong sa RG. Yeah. Actually, gusto ng Fanny, once na mag-level 2 siya, kukuha kagad siya ng kill. No? Pero maganda naman yung pagprotekta dito ng Onyx Philippines na, I mean, mag-prevent yung mga ganong klaseng galawan. So ngayon, ilang segundo ay magsisimula na yung, mag-respawn na yung unang turtle ng ating game. Pero masyadong tahimik ang magkabilang yung ano natin. Nagtataka na nga ako parang walang nagpapatayan pero narinig ka ata, Burrito, Ryzen, nangalahati ang buhay. Pero makakapag-regen naman, saktong-sakto, magkaka-turtle na rin. Nagamit ni Irad yung kanyang retry. Mukhang hindi siya interesadong i-contest yung turtle. Baka kino-consider niya dito na mag-focus na lang sa mga buffs. And this gives Ryzen ng magandang pwesto para makuha yung turtle. Ang biglang naging palitan dito is Lizard for a turtle. Tapos guguluhin pa ni Rapido ito si Irad. Although magiging unsuccessful siya. Yeah. Oops, pero hindi na si Nats. Pipigilan niya si Ryzen na makuha, pero masisecure pa rin ni Ryzen yung unang turtle ng ating game. Pero hindi pa katatapos to. Nats and Cram, 1v1. Pero atras na muna ulit. Ang ano lang naman kasi dito sa Edith, kahit mga lahati buhay, basta may passive, parang alam niyang EFAS pa rin. But this time around, medyo dumugo ata ang carry. Kailangan mag-back. Irad, still looking for his first kill of the game. Napag-usapan natin kanina, no? Wolf, tama nga, medyo slow ang pacing ng ating laro. In fact, para sa RSG, sobrang curious ako dun sa decision nila na tinrade nila yung Lizard para dun sa may turtle. Tapos, tinrade nila yun sa may top lane where wala naman silang proper lockdown. At ngayon, yung Onyx nagkakaroon na ng tempo sa game, specifically dito kay Ryzen. So, weird decision para sa akin yung ginawa dito ng RSG na gamitin si Irad na parang farmer muna sa ngayon. Yeah, medyo maingat talaga ang galaw ngayon ng RSG. No? So, parang hindi ito yung usual na Fanny na nakikita natin. No? Pero, again, feeling ko ang RSG ay binibigyan muna nila ng magandang, sabihin nating space itong si Irad kasi marami ring lockdown ng Onyx Philippines dito di ba? And speaking of lockdown, no, hindi lang lockdown na meron ng Onyx dito, they also have burst damage in the form of Ryzen. Na sabihin na lang natin kapag tumama yung gitnang-gitna ng Thorn Rose ay talagang napakasakit. And meanwhile for RSG, yun nga yung pinagtataka ko nga rin, Wolf, usually when we're looking at Fanny compositions, minute 1 pa lang ay talagang may mga nakikita na tayo aggressive plays. I'm still wondering kung ano yung nakita doon na nakita ng RC. Pero siguro dahil ang kanilang decision mga retry gods natin dyan, no? Kung kasi minsan hindi mo naman talaga pwede ipaglaban, agawin mo na lang. And turtle po pinag-uusapan natin dito. just to be clear. Just to be clear, turtle ang kung hindi mo kaya paglaban, agawin mo na lang. Turtle lang po, huwag sa ibang bagay. Pero ngayon, masasabi nga natin na medyo tahimik talaga ang galaw ng RSG. Pero Rapidut, kunti-unting nagpaparamdam. Light and Rapidut, parehas na sabihin nating star roamer dito sa laban na ito. Pero again, medyo tahimik ang talaga. Tahimik, no? mala-library ang galawan. Level 5 na ang ating mga roamers. Hindi pa rin tayo nakakita ng malaking team fight. Pero baka itong strategiya ng Onyx and RSG. Pakiramdaman muna at mukhang hindi na naman nila itutuloy ang possible na laban. Second turtle, malapit nang lumabas. Siguro dito naman ay makakakita tayo ng kill, no? Yeah, feeling ko kasi si Escalera, kinuha niya dito is yung Way of the Dragon. So, may tendency na mag-set up ito. Tandaan natin, dalawa yung dash plus the flicker. So, any moment ay pwede siyang kumuha kahit sinong members dito sa RSG. Irad is level 7 at ganoon din naman si Ryzen. So, kung isipin natin ay maaaring magkaroon ng even na matchup. Diba 50-50? Uy, pero papasok si Nats. Wala siyang naabutan Grabe dito. si Ryzen. Ryzen. Grabe naman yung mga dash. Grabe, nagpapogi. Nagpapogi May pinopormahan. Pero may paghatak din na ginagawa dito si Light. At least, binibigyan niya ng space dito si Irad para baka mamaya ay umabot pa doon sa turtle. Ngayon, reset ang itatawag ng both parties. At ganun na naman muli. Oo. Naalala ko tuloy, I think last season, 7 minutes bago nagka-first blood. Di ko maalala kung sinong mga naglalaro nun. Pero magbabago naman ata dahil si Rapidut. Nahuli na dito si Nats. Pero hindi yata sila mag-all-in dito sa President. Okay, Light. Dito ay papasok na rin. Nandiyan yung taunt. Pero wala. Inabutan Ryzen again. Uncontested turtle para sa kupunan ng Onyx. Yeah. Parang nagtataka ata. Sobrang Nag-aw rin eh. kakaiba ang nakikita natin. The two things. Una, si Irad ay nagpakita dun sa may bottom lane. Automatically, nung ginawa niya dun si Nets, na hindi naman niya din nakuha yung one-shot potential dun,
Decide na yung Onyx na i-burst na agad yung turtle. Second, etong si Ryzen, nag-decide din siya na mag-tank selot muli. Kung papansinin natin, meron na siya nung Molten Essence, yung kulay pula na aura, which we did say kanina na nag-damage build siya ng emblem, pero yung items niya ay nandun sa pagiging tank. Light. Uy. Umaanggulo pero tumakas din lang. Grabe ang tahimik ng ating laro dito. At Oo. yung mga late game insurance natin, no, si Eman, pati na rin si Nets, nakakapag-farm lang talaga. At mamaya lamang, ayan na nga, Ayan na yung- nag-iinit na. Ito na yung ultra fast sa setup now. Feathered Urshak mula kay Aqua pero makakatakas si Rapidut sa plano din ng RSG. Escalera ang magiging target pero may pagtipi pa na ginagawa. Ito lahat ang pagbawi. Conceal ay nagamit na rin ni Rapidut. Habang si Nets ngayon ay kanilang pinoprotektahan. Atras muna muli. 6 minutes, wala pa ring death. Wow! Ito nata ang pinakatahimik na laro. Oo. At second match pa lang ng MPL Philippines. Kung ano ang kinabilis ng ating unang serye ay kinabagal nito. Pero kung titignan natin ang ating rotations, makikita talaga natin na ang pinaglalaban nila dito ay map control despite having no kills. Yeah, and gold talaga yung mapapansin natin na dinadalawan and ayaw nila na makascale ng maaga itong si Eman. Now, may pinaplanong setup, Feathered Urshak, ginagamit na rin sa Go Signal para dito sa Onyx na umatake na pero aatras silang munang muli. Kaya lang, katiting na lang yung buhay ng Tori dito at lalayo muna ang Onyx. Ito na yata yung potentially ay magbabago. Kung walang first blood when it comes to heroes, at least magkakaroon ng first blood sa Torre naman. And etong ginagawa ng RSG na nag-focus sila dun sa pag-farm onto Ira tapos hindi nila kinokontest yung turtle. Maganda sana kung nakakuha siya ng kills. But you can see na si Nets nabuhay naman doon at na-activate na sa ngayon. Very unlikely na i-contest pa rin ito ng RSG. Tignan nyo yung minamota dito ni Irad. Parang ang mode niya ngayon ay kalabanin ang mga creeps. Oo, kumbaga ang kalaban niya dito ay yung creeps ng kabila. Aagawin na lang niya muna ang mga resources pero dahil nga sa tatlong turtle na advantage ng Onyx dito ay may kalamangan na silang 2,000. Wala pang mga kills pero may lamang ng 2,000 ang Onyx. Ito na ba ang makabagong banana split na ang kalaban lang ay Torre at objective? At least kahit papaano, nagkaroon ng trade din ang RSG doon. Pero kasi ang problema dito, medyo pababa yung pagkuha dito ng ng isang panin. Alam natin early game talaga nangangibabaw ang isang pani. And ngayon, makukuha nila yung turret dito sa may bandang gitna. Wala pa ring patay sa magkabilang kupunan. 8 minutes in. This must be some record. Record Oo. na siguro to, no? Meron ba? Meron ba? May stats ba tayo? Pinaka-late na first blood, no? Pinaka-late. Wow, iba to. Tinan mo, pakinamdaman muli. Ang pare sa jungler magkakakitaan. Rapid bouncing ball. Ayan na. At may pagsipa na Way of the Dragon. At si Escalera ang unang maduduguan. Habang si Rapid mapapa-flicker. Pero may pagsagot Ayan si na. Nats. 2-0 para sa RSG. Lahat ng inipon ng RSG ay na-cash out nila doon. 2-0 ang kill score pero lamang pa rin ang Onyx ng 1.5k. Ryzen might look for the play pero mukhang hindi na nila itutuloy pa. Lockdown and damage, yung pala ang meron ng RSG. And as expected, ang trabaho dito ni Nats ay tumangke bilang kanilang front-to-back lineup and Light was able to find an opening doon kay Escalera. Yun nga lang, hindi kinaya ni Nets. Naku, Nats nasipa. well played. Oh, Yun. makakatakas hindi. Naabutan siya ni Eman sa pagkakataon ni habang si Cram naman versus 2. Ryzen ay nandun na rin sa may loob at si Eman dito ay mapapatay din doon sa naging proseso habang Nats versus 3. 4 na members na mula sa Onyx. Irad nandun din sa may likod at parang plano niya yung orange buff muli Oh, yeah. Galit sa orange bomb. Galing sa Onyx. Kanina pa ayaw bigyan pero still RSG behind by 1.5k. Better their strike na gamit na nga dito ni Aqua. 3-1 ang ating kill score. Malapit ng mag-10 minuto at si Irad naghahanap pa rin ng kanyang first kill of the game. Yeah, hindi natin nakikita yung aggressive na Irad na nakita natin nung season 11. Ibang strategy ang ipinapamalas ngayon ng RSG. Pwedeng sabihin na natin na siguro binibigyan nilang pagkakataon si Eman dito pero ito na yung sipa mula sa RSG at si Cram ang kanilang napili dito lalabas sa kanya primary rat and si Cram ay mapapatay first kill para kay Irad. Oh, yun ata, no? Kahit medyo delikado na yung edit, yung gusto nyong i-burst, sapat naman pala ang damage ng RSG Philippines Wolf. Yep. We can see na pag-uusapang damage, yun yung medyo lacking dito sa Onyx. Especially kasi nag-decide sila na maging tank itong kanilang Lancelot. Ngayon, meron siyang War Axe. Pero
napapansin natin ang problem with Tanksilot sa meta natin ngayon, kailangan niya muna mag-farm ng sobra-sobra. Kasi hindi ganun ka-aligned yung kanyang emblem set dun sa kanyang item build order kasi parang tinatry mo mag-compensate. So, kailangan mo pa talaga ng third item bago ka lumaban bilang isang Tanksilot. Yung RSG, napansin nila na nawawala doon si Ryzen sa mga laban. So, medyo nasa kanila advantage. But this time, tinawag na yung buong barangay ng Onyx. Aqua! Oy, nasa naman! Pero mapapapurify itong si Aqua habang nailatag na rin yung bakal na Crusat si Light. Medyo mapapasaw Irat? ata. Nandito yung puncture. Pero si Ryzen dito magde-decide na rin na umatras. Ngayon, si Nuts pala, hinahawakan lang niya yung Lord. Oo. Pinapaingay lang niya. Oo, Parang pag tinuloy nyo yan, nandito lang ako. Ang maganda dito na nakawan nila ng purple buff itong si Irad. So this is really good para Sonic. Ito na yung kanilang window of opportunity para i-take yung Lord. Now, Ryzen dito at si Nuts. Silang dalawa yung naghahawak dito sa Lord. Pero si Light, may pinaplano ata doon sa may damuhan. Irad, maganda ang pag-clear niya dito para at least may flow na ginagawa dito ang RSG sa may bandang gitna. Nag-react na rin ang Onyx at i-clear na nila yung gitna. Ngayon, magkakakitaan ng magkabilang kupunan at yung Lord. Ito na ata ang desisyon ng Onyx. I-version natin yung Lord. Hindi! Unahin na muna natin si Light. At wala, or may kakulangan sa setup dito ang RSG habang si Irad naman ngayon ay masisipa ni Escalera. Mamamatay ang dalawang members dito ng RSG at ininex na nga pa nila itong si Nuts. Pero mababagsakan muna itong si Cram. Andun yung Tyrant's Rage. Pero bitin na si damage dito ng RSG and good signal ito para sa Onyx na simulan na at kunin itong unang Lord ng ating game. 2 for 1. A good exchange para dito sa Onyx. Ano ba naging crucial play doon, Wolf? Well, naintindihan ng Onyx na yung strike ng kanilang composition tsaka nung decision nila mag-Tanksilot na malakas sila when it comes to Lord Dance. In a way na pwede sila mag-turn dun sa heroes. Ganun exactly nangyari. Pinang-bait nila yung Lord at yung RSG na pa-commit sila with Irad at naiwan dun sa may gitna. Then Onyx, the moment na nakita nila yung Fanny na walang purple buff, the decision, the shot call is, i-go natin yung mga hero. Hiruhan natin. And it's exactly yung ginawa nila. Ginawa ko sila yung damage output nila dun sa mga heroes ng RSG at dun na nila nakuha yung kill kay Irad. May setup na naman, may setup na naman na pinaplano dito ang Onyx. Pero uunahin na nila yung Torres sa may bandang gitna. Good decision para sa kupunan ng Sonics. Pero parang gusto nila mag-transition dito sa may top lane, ha? At talagang susulitin nila ang mga waves na crashing sa side ng RSG and Onyx. Still holding the lead. Mula 2,000 ay tumalon na ito sa 4,000 at nag-group up na sila ngayon. No? Ito na yung phase ng game kung saan sinasamahan na nila ang kanilang MM para makapag-push ng karagdagan. RSG, how do they dig themselves out of this hole? Paano sila makakalabas sa ganitong klaseng problema? Well, gusto ko sana sabihin na sana naging mas aggressive sila no early stage pero hindi nila ginawa Hindi yun. naman natin mababalik ang Hindi oras. na natin mababalik ang panahon na kailangan nilang gawin is i-secure purple buff nila, number 1, para maging free na to si Irad at mabalik yung confidence niya sa paghahanap ng mapag-step sa likod. And then, next is i-combo nila si Aqua, ito si Nuts. Mataas yung damage output ng dalawang heroes na to, especially kasi XP lane itong si Nuts. At nakita naman natin kung yung Fred rin niya, I mean XP lane. At nakita naman natin na maganda yung pag-handle niya ng kanyang ultimate, napapatama talaga niya. So, yun lang, kailangan ng i-combo dito ng RSG. Pero ito na yung first step, secure the purple buff. Purple Light. buff na naman ang magiging target dito ng Onyx. Kailangan nilang agawan ng purple to si Irad. Pwede Ursa ginagamit. Pero again, naging successful na naman ang pagkuha ng purple buff mula dito sa Onyx. 4K na ang gold dito, ah. Ang hirap din na walang purple buff ang Fanny dahil nag-energy dependent ang isang Fanny. At with that purple buff ay medyo yun yung requirement para makapag-spam ka ng cable. So, may energy gap sa ngayon si Irad. Kailangan talagang maprotektahan ang kanyang purple. Yeah. And actually, kapansin-pansin din ang ginagawa ni Escalera dito, no? Lagi niyang kinukuha yung Way of the Dragon ni Light para kahit papaano kapag pumasok si Irad at wala sa paligid nila itong si Rapidut, ay may pangsipa pa rin ang kanilang kupunan at may pagkakataon pa rin silang i-lockdown itong si Irad. Kasi sapat para sa akin, nagiging sapat na yung damage nila, lalo na 14 minutes na at nakakakuha na rin ng mga items si Nets, eh. Oh, and Ryzen, endless battle pickup. Ito na ata yung semi-tank silot na pinag-uusapan natin off-broadcast, Wolf, no? Yung saktong tanking, saktong masakit. Yeah. Pwede na. Pwede na. Nasa gitna lang palagi. I think yung RSG, kailangan nilang ibalik yung yung Task Force RSG. Siguro mag-conceal play sila gamit yung kanilang Cho. Tapos kumuha sila ng mga pickups.
Kaso naunahan na sila dito sa pwesto ng Onyx. Ayun na naman. Tapos meron pang Death Bush setup na nagmumula sa Onyx. Kung sino mang maligaw dyan, ay wag naman sana ay biglang pumutok ng barang bula. Nagpakita naman dito si Escalera, light. Medyo naaamoy niya siguro, no? Pero si Eman, ayun na, pinancheck na. Siguro at this point ay nagtatatlong isip na sila, hindi lang dalawa. Kung papasukin ba nila, pero conceal play. Naku, yung Fanny! Nakakuha na. Pero actually, hindi rin nag-retry dito si Irad. So may option pa rin sila na i-contest itong Turtle. Pero wala nang conceal ang Onyx rito. So may idea na ngayon ng RSG na sila, pwede silang mag-conceal sa likuran. Kaya lang kung titingnan mo si Light kasi siya yung nag-check and wala nang iba sa mga members ng RSG dito ang pwede mag-check kundi siya lang eh. Now the Lord, sisimulan ng Onyx. Hihilain lamang ni Ryzen na naka-semi-taxilot. Pero nandiyan naman si Nats para i-hold ang Lord. Ito na ang ginagawa ng RSG ngayon. May taga-hold sila ng Lord and it's Nats. Pero mukhang may naunang mag-engage. Ito na yung setup mula dito kay Rapidut at siya ay mapapop yung kanyang immortality habang si Light naman yung mamamatay. Same with Irad. Delikado ata dito ang RSG. Tatlong members mula sa kanilang kupunan ng mamamatay. At ngayon, libreng Lord para sa mga Sonics. This is going to be a Luminous Lord secured for the side of Onyx. Lumaki na ang kanilang gold lead from 4 to 6. Every time na may nangyayaring magandang teamfight para sa kanila, ay may plus 2K sa kanilang gold lead. Superior yung Lord Dance dito ng Onyx. Mas maganda yung kanilang mga pwesto at yung kanilang mga decisions. Grabe yung sakit and damage mula dito kay Ryzen. At ngayon, Wow! si Eman ay pabawi na nga ba habang si Nets ay naka-free hit lang. Oh my gosh! Kamunti ka na. Kamunti ka ng maka-miracle play si Eman doon sa mid lane. Pero dahil sa effort na kanyang pinakita doon, ay madaling makakadepensa ang RSG Philippines in the mid lane. Tignan natin ang FWD Insurance item build. Yep. You can see yung burst mula dun sa ating Harit. Dahil nagkaroon na siya nung Crystal tsaka Divine Glaive. So masakit na talaga yung kanyang Synchro Fission. And of course, one attack mula dun sa kanyang dash, it's gonna be enough. Itong titignan natin din, ito si Farsa, that maganda dito kay Aqua, in-adapt din niya yung Exhort Boots from before, yung may robe na siya. So at least ginagamit na rin niya, pero not enough pa yung kanyang damage output. At mukhang itong slow burn mula doon sa RSG, hindi na pumapabor sa kanila kasi parang hindi sila makapwesto doon sa mga Lord Dance. Buti na lang may mga heroic plays katulad doon sa ginawa ni Eman, but they still have to fix yung kanilang Lord Dance. And looking at Cram right now no on this Edith, talagang nagagawa niya ang kanyang trabaho na pagtangke at maging sub-DPS unit no para sa side ng Onyx Philippines. And I do feel like their damage is enough kung patagadan lang ang usapan. But in terms of burst damage, medyo kulang pa rin. Kung tumagal ang laban, kayang-kaya nilang lumaban. Pero kung mabilis ang laban, RSG Philippines, burst damage ay nasa kanila. Yeah, kasi yung gusto nilang gawin, gamitin si Nats tapos yung kanilang Feathered Airstrike. Nakita natin na may ganung potential yung RSG. However, wala sila nung hero na pwedeng pumigil kay Ryzen. Yung, in fact, yung si Rapido, siya yung nakakapigil naman doon sa may Fanny. So, yung Cho, meron siyang lockdown for sure, pero parang nadadad siya dito ni Ryzen. So, napupunta sa may backline si Ryzen in a way na si Aqua at si Eman hindi nagiging safe. Yeah, actually kagaya nga nung naging skirmish kanina dun sa may bandang gitna, di ba? Dalawang dash at isang normal hits lamang, halos 20% na lang kagad yung buhay dito ni Aqua. Habang ngayon, magde-decide ang Onyx Philippines na gumaw at makakasipa din at Irad dito ay nasa likuran habang si Eman ay makakakuha rin ng isa, dalawang babagsak para sa RSG. Pero may pagbawi nga ba dito ang kanilang kupunan? Nandun yung setup! Tyrant's Revenge, Bounceable plus the Flicker. Pero bitin na ata dito ang damage ng kupunan ng Onyx. At ngayon ay si Irad, dedelikado din. Pero meron siyang immortality dito. Aabutan pa! Oh my gosh! Nakakuha na naman si Eman ng isa killing spree para sa kanya. At parang ganun lang, yung 6K gold lead, naging 1,000 na lang. At magkakaroon pa ata ng Lord ang RSG Philippines. Eman, clutch! Grabe. Sobrang clutch. And nagiging effective na yung true damage output mula dun sa kanyang itemization, going in for the Feather of Heaven as well as the Starium Sight. So sa mga bagong items. At sakto-sakto, hindi man lang siya nagkaroon ng mana problems. Kumbaga efficient yung pag-ubos niya dun sa mana pool niya to eventually take out yung mga important heroes. So si Ryzen kasi bilang isang Taxilot, hindi naman din ganun kataas yung kanyang HP. So yung mga true damage output masakit bilang isang Taxilot kasi nakarelay ka na dun sa defense mo. And I think yung HP niya nasa 7-8k lang, so hindi ganun kataas. And with that, RSG holds their first lead of the game.
20 minutos nag-abang ang mga Raiders para makahawak ng gold lead. Pero ngayon, hawak na nila ang maliit na gold lead na to. Pero ang hawak nila ngayon ay mas malupit pa. Evolved Lord marching in the mid lane. Kailangan pumrotekta dito ng Onyx. And nakita rin kasi ng RSG, laging kinukumit lahat ng lockdowns ng Onyx Philippines dito kay Irad. And dun sa pagkakataon na yon, wala nang kahit ano na pwedeng makapigil kay Eman. Kaya paglapag niya ng Zaman Force, tuloy-tuloy lang eh. Oh, ito na ba ang push na kailangan ng RSG para ka mga comeback? Ito na ba ang epic comeback ng mga Raiders? Kramang dedepensa, pero mukhang babagsak ang mid lane. Ryzen papasok, lalabas din with the Phantom Execution, pero that's one inhibitor down. Pero ang bilis din palang napatunaw ng Onyx ang Evolved Lord na yun. Yan, nagamit na rin yung Zaman Force ha. So may idea dito ang Onyx, pwede silang gumo rito, pero hindi pa kasi nakakasipa si Light eh. And look at that Feathered Earthstrike, kalahati kagad yung buhay dito ni Nets. At ngayon ay magiging successful yung pagkuha nila doon sa may bandang itaas. At ibaba na nga ata ang kanila magiging target, pero yung Retribution ay ginamit para mapaputok lang yung catapult na yon. Grabe yung 360 turn na, actually 180 turn natin, no? For the side of RSG. Wolf, anong nangyari doon? Parang biglang out of nowhere, RSG Philippines, hawak na ngayon ang larong ito. Malakas yung RSG kung sakaling 5v5 na. Sinabi nga natin dun sa draft, di ba? Parang may straight up one-dimensional way yung RSG na may front to back sila. Tapos ang pinaka-trump card nila si Irad na pwedeng pumunta sa may backlines. Pero paghahawakan nila yung teritoryo nila with Harith, tapos may friend rin sa harap, kaya-kaya nila hawakan yun. And when it comes to Onyx, parang sila yung pumalag doon sa RSG, doon sa may purple buff. Papansinin natin, nagiging successful yung Onyx kapag si Ryzen ay nakapunta doon sa likod ng RSG. But on both occasions, doon siya na late. Kumbaga, hindi niya na-force out yung Purify kay Eman, hindi siya hindi nila na-force out si Aqua, and at the same time, si Cram napatumba din agad. At napaka-interesting ng game na to dahil nagsimula tayo ng napakababa ng ating kill score. In fact, 8 minutes 30 seconds bago pumasok ang ating first blood. Pero konting teamfights lang, konting skirmishes lang to get this result of the game na kumbaga nakukuha natin yung balikan ng parehas sa squads. And ang Onyx Philippines, sila ngayon ang challenge sa possible Lord take ng RSG. Yeah, and actually kapansin-pansin din Ang kanina. Pero kung sakit. natin pag-usapan yan, kasi si Krama dito ang nagiging punteriya ni Eman. Look at that, dalawang dash, sabay normal hits, ubos kagad yung buhay ni Kram. Ganun pala yun? Ganun pala magharit? Parang gusto ko itry. Ibang klase, maghari talaga itong si Eman. Well, may kita naman natin kung gaano kalawak yung hero pool niya. Kaya niya gumamit ng mga physical damage DPS. Yep. Kaya niya rin i-capitalize yung mga magical na marks, magical na gold laner na pwedeng ibigay sa kanya. At ngayon, mapapansin natin na parang ang Onyx ngayon ang naghahabol. Oo, naghahabol na talaga ang Onyx. Pero out of nowhere, wow. Irad erases Onyx Philippines' XP. Ito na nga yung pinag-uusap, Eradicator. The Eradicator. Yung bigla na lang may mawawala. Nagpakita si Cram na low siya. Kasi kung pinalow siya, di ba, ni Eman and si Irad, alam naman natin, meron siyang killer instincts at naamoy niya na sugatan doon si Cram. At nakuha pa niya yung kill na yun. This is very bad para sa Onyx. Kailangan nila nung XP laner nila para sa kanilang Lord Dance at ngayon hindi sila makakapwesto. Ang pwede na lang nilang gawin dito kung nakaka 50-50 si Ryzen. Yeah, and ngayon Rapidut, nagtatry lang humanap kung meron bang mga tao doon sa mga damuhan. Pero si Nats and Light, ready sila kung sino man ang papasok sa kanilang teritoryo. Pero magandang Reset. pag-reset para sa kanila at aatras muna ang Onyx. Ayaw talaga nila i-risk, no? And hinihintay nilang mag-push ang mga waves sa side ng RSG bago nila simulan ang Lord na to ulit. At ang napakatalino ng desisyon na yon dahil ngayon nalilimitahan ng options ng Onyx. Pero pumipwesto na ulit ang mga Sonics half HP on this Lord at si Nats ang tumatangke. Irad, mataas pa naman ang energy pero Rapitude nag-stretching na. Makakahanap kaya ng isa yun si Eman! Oy, nasa lubong dito ni Light at napigilan yung planong setup dito ni Rapidut at ngayon masisipa din itong si Ryzen and Lord ay makukuha ng RSG. Bang! Tuloy yung pag-normal hits dito ni Nets. Rapidut ay umaamba na nga rin lang habang Irad! sila nakapasok. Mamamatay na naman si Cram and wala siya dito for the next 60 seconds. Ganun pala yun. Tahimik yung
Fanny ni Irad ng early game. Pero huma-highlights ng late game. RSG ngayon with their second Lord of the game. Magmamarcha sa mid lane. 5v4 scenario. Wala si Kram para dumepensa sa Onyx. Medyo delikado ata dito ang Onyx, pero masasabi natin sapat pa rin naman yung kanilang kakayahan para madepensahan ito, pero tuloy-tuloy yung flow ng minions para sa kanilang kupunan. Nats, Light, sila yung nagsisilbing pananggalang sa kanilang kupunan para maprotektahan lamang si Irad at si Aqua. Magiging successful yung unang wave, pero nandito na naman si Irad! Biglang napaimo. Grabe Wow. na, ganun pala mag-react ang mga pro player pag may Fanny, biglang imo. Mabilis ang pindutan talaga, pero nandun sila ay si Sipa, siya at ang kanyang mabuto dito ay si Rapidut. Si Escalera dito ay kansang nagiging plano dito ni Irad at mahilalatag na rin dito yung Jamal Force. Ngayon si Ryzen ay makakapatay din, same with Eman. Light and Eman ang nakuha doon sa laban na yun. Crucial Very pickoffs at napakagandang depensa mula sa Onyx at parang ganun lang bumalik naman tayo sa equalized game, Wolf. Baka nga nasa Onyx na yung lamang dito kasi isang minuto pa bago mabuhay dito si Light at si Eman. And very risky play yung ginawa din ni Eman na nasa gitna siya nung laban mismo, lalo na wala na siyang Purify. Ko-commend ko pa naman sa yung ginawa niyang Purify play dun sa recent na Lord fight natin kung saan sinalubong niya yung initiation ni Rapidut, sabay papno kanya Purify para makontra yung Onyx at nailang na agad yung Onyx, kaya naman nanalo yung RSG dun sa team fight na yon dun sa Lord. However, ngayon 3 versus 5, 26 seconds pa. Yeah, matagal-tagal pa dito yung Death Timer. At ngayon, may ipit nga ata itong si Rod. Pop yung kanyang immortality rin. Limang members mula sa Onyx ang susugod. Nakuha na rin dito si Irad. At ngayon ay pwedeng mag-base up din. Wala si Aqua! Uunahin na rin si Aqua dito. And there we go. Ngayon, itong si Rapidut naman ay kukuha din. And Wow. game 1 goes for the side of Sonics. That winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Ang ganda ng ginawa ng Onyx in that final moment. Naging close game man. Umabot pa nga